Sa wakas ay nagsalita na ang sikat na internet personality na si Diwata tungkol sa kumakalat na balita na muli siyang dinala sa presinto. Marami ang nagulat dahil kamakailan lang ay tila umaangat na ang kanyang negosyo na Diwata Pares Overload at unti-unti na siyang nakikilala sa buong Pilipinas. Mula sa pagiging viral na tindero sa tabi ng kalsada hanggang sa pagkakaroon ng sariling pwesto, inakala ng lahat na maayos na ang takbo ng kanyang buhay. Kung maaalala nyo, dati na ring naging usap-usapan si Diwata nung humingi siya ng tulong kay Raffy Tulfo dahil sa mga gulo at banta na naranasan niya sa kanyang pwesto. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niyang hirap noon, bakit nga ba tila hindi pa rin natatapos ang kanyang problema sa batas? Ito na ba ang katapusan ng kanyang swerte o sadyang may mga bagay lang na hindi niya nabantayan sa kanyang mabilis na pag-angat? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kanyang bagong video, kitang-kita ang pagod at matinding stress sa mukha ni Diwata dahil hindi daw siya nakatulog ng ilang gabi. Ayon sa kanyang kwento, bigla na lang siyang hinuli ng mga awtoridad bandang 6:00 ng gabi dahil sa isang warrant of arrest. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit diretso warrant agad ang ipinadala sa kanya samantalang wala naman siyang natatanggap na subpena o anumang sulat mula sa korte bago ito mangyari. Parehong-pareho daw ito sa nangyari sa kanya noon na biglaan din ang paghuli kaya talagang sumama ang kanyang loob. Ang dahilan ng reklamo ay nanggaling sa isang ahensya ng gobyerno dahil sa issue ng compliance o ang hindi pagsunod sa mga tamang papeles para sa kanyang negosyo. Ipinaliwanag ni Diwata na tungkol ito sa kanyang operasyon sa paresan na kanyang pinagkakakitaan sa araw-araw. Super stress. Wala akong tulog-tulog. Simula nung kahapon ba nakulong ako? Yes, totoo nakulong ako. Hindi man lang ako nakatanggap ng subpina na may warrant na agad. Isang ahensya ng gobyerno, hindi daw compliance. Warrant agad. Ako naman hindi ako mahirap kausap, di ba? Malabang ka naman ng patas, hindi ka naman namimerwisyo. Dumidiskarte ka sa sarili mo para mabuhay ka. Pero bakit? Bakit ganun? Masama ang loob niya dahil pakiramdam niya ay masyadong mabigat ang naging aksyon laban sa kanya. Sabi niya, kung may pagkakamali man siya sa mga dokumento o requirements ng gobyerno, sana ay binigyan muna siya ng pagkakataon na ayusin ito bago siya ikulong. Pakiramdam niya ay hindi naging patas ang trato sa kanya, lalo na at hindi naman daw siya malaking negosyante na kumikita ng milyon-milyon. Ang sabi pa niya, minsan ay sapat lang ang kinikita niya para sa pagkain at kung minsan pa nga ay abono pa siya sa gastos para lang makapagpatuloy sa pagtitinda. Dahil sa nangyaring ito, napilitan siyang magbayad ng piyansa na nagkakahalaga ng 60,000 piso para lang makalabas ng kulungan. Napakalaking pera nito para sa isang tao na nagsisikap lang na itaguyod ang sarili sa marangal na paraan. Habang nagkukwento ay hindi mapigilan ni Diwata na maglabas ng hinaing tungkol sa hirap ng buhay ng isang maliit na negosyanteng Pilipino. Para sa kanya, parang kasalanan na ang dumiskarte para mabuhay dahil kahit anong sikap mo ay tila laging may hahanaping mali ang mga nasa taas. Hindi raw siya nanggugulo ng ibang tao at nagtatrabaho lang siya ng maayos. Pero bakit kailangan pang humantong sa pagkakakulong ang isang simpleng problema sa papeles? Sa ngayon ay hindi pa niya pwedeng sabihin ang lahat ng detalye ng kaso dahil ito ay nasa korte na at ayaw niyang lalong madamay sa gulo. Pero malinaw na ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang loob bilang isang mamamayan. Marami sa atin ang nakakaalam na hindi madali ang pinagdaanan ni Diwata mula nung una siyang nakilala hanggang ngayon. Pero sa pagkakataong ito, hustisya nga ba ang umiiral o isa lang itong paraan para pahirapan ang mga taong nagsisimula palang umunlad ang buhay? Sa kanyang mga sumunod na pahayag, naging emosyonal siya habang ipinapaliwanag na bukas naman siya sa anumang pagbabago o pagsasaayos na dapat gawin sa kanyang negosyo. Aminado siya na hindi siya eksperto pagdating sa mga komplikadong batas at regulasyon ng gobyerno, kaya naman ang hiling niya sana ay gabay at tulong imbes na penitensya agad sa loob ng selda. Para sa kanya, kung may nakitang pagkakamali sa kanyang mga papeles, mas mainam sana kung tinuruan siya o binigyan ng babala para maitama ang mga ito sa lalong madaling panahon.
Napakahirap daw isipin na sa isang iglap ay kailangan mong pumasok sa kulungan nang wala kang kaalam-alam sa iyong naging pagkukulang. Binigyang diin ni Diwata na kung wala siyang nailabas na 60,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan, malamang ay hanggang ngayon ay nasa loob pa rin siya ng presinto. Ang perang ito na pinaghirapan niya mula sa pagluluto at pagtitinda ng pares ay biglang nawala para lang sa piyansa. Dito siya lalong naging emosyonal dahil ang tanging hangad lang naman daw niya ay ang marangal na diskarte. Paulit-ulit niyang sinasabi na ang kinikita niya sa pagtitinda ay sakto lang para maitawid ang gutom sa araw-araw at kung minsan ay kinakapos pa siya dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa panibagong kontrobersyang ito, hindi rin naiwasan na magkaroon ng iba-ibang opinyon ang mga tao sa internet. Kung may mga taga-suporta na naaawa sa kanyang kalagayan, meron din namang mga netizens na naglabas ng matitinding puna laban sa kanya. May mga nagsasabi na marahil ay naging masyadong kampante si Diwata sa kanyang kasikatan kaya nakalimutan niyang asikasuhin ang mga legal na aspeto ng kanyang negosyo. May ilan pa ngang nagpapaalala sa kanyang ugali noon na kung minsan daw ay nagmumukhang masungit o mayabang sa harap ng kamera, kaya tingin ng iba ay nararapat lang na makaranas siya ng ganitong pagsubok para muling tumapak ang kanyang mga paa sa lupa. Ngunit para kay Diwata, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking pagsubok na ibinigay sa kanya. Nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos dahil kahit papano ay nakalabas siya at hindi siya pinabayaan sa loob ng 24 oras na pamamalagi niya sa kulungan. Bagamat sobrang stress ang inabot niya, nananatili pa rin siyang matatag para sa kanyang mga empleyado at sa mga taong umaasa sa kanyang paresan. Ang tanging hiling niya ngayon ay magkaroon ng patas na pagtrato sa mga tulad niyang maliliit na negosyante na wala namang ibang balak kundi ang maghanap buhay ng maayos at walang inaagrabyado. Ang kaso ni Diwata ay nagsisilbing aral para sa lahat ng mga nagnanais pumasok sa mundo ng negosyo. Hindi sapat na masarap lang ang iyong tinda o mabilis kang maging viral sa social media. Kailangan mo rin na maging maingat sa mga patakaran ng gobyerno upang maiwasan ang ganitong uri ng abala. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na ang sistema sa ating bansa ay madalas na nagiging pahirap para sa mga taong nagsusumikap pa lang bumangon mula sa hirap. Habang hinihintay natin ang susunod na kabanata sa legal na laban na ito ni Diwata, hindi natin maiwasang mapaisip sa takbo ng hustisya sa ating lipunan. Kayo, ano ang inyong pananaw sa nangyaring ito kay Diwata? Tingin nyo ba ay naging masyadong mabilis ang gobyerno sa pagpapakulong sa kanya o tama lang na ipatupad ang batas ng walang pinipili, sikat man o hindi? Sa tingin nyo rin ba ay may kinalaman ang kanyang naging ugali noon sa mga negatibong komento na natatanggap niya ngayon habang dumadaan siya sa matinding pagsubok na ito? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.